You're listening to Coexist Podcast, the #1 spiritual podcast in Philippines, with Madam LQ, Nomer Mindmaster, and Tio Bry. Yon, welcome again to Coexist Podcast para sa bagong-bagong episode na naman. Yan. Shoutout muna sa Triton Studio para sa napakaganda nating studio. Yes. Kita mo naman yung kulay. Oo. Ano maganda pag-usapan ngayon? Actually, ang gusto kong pag-usapan natin uli, balikan natin yung nag-viral na episode ng Coexist Podcast. Kasi, at the time nag-viral siya, yung tungkol sa Pope, yung The Prophecy of Malaki. Hindi Malakay, Malaki. Oo. Magkaiba yun. Linawin muna Malaki. natin. Ang dami nilang mga tanong dun eh. Malakay yun. Magkaiba si Prophet Malakay dun sa Bible at saka si Malaki, si Saint Malaki, eventually naging saint siya. Na isang cardinal, isang obispo pala, isang bishop. Magkaiba yun. Tapos may nagsasabi, 200 plus na yung Pope, bakit 112 lang? Kasi nga si Malaki is nabuhay during the 15th century or 16th century. And hinulaan niya yung the next 112 popes. Okay. So, pang ilang pope na ba ngayon? So, kung may argument technically 112. Si Pope Francis? Si Pope Francis. Oo. So, kumbaga, na-end yung pinaka-end ng prophecy is at the 112th pope. Okay. Oo. So, kaya napapag-usapan. In fact, nag-resurface, maraming nag-upload ngayon about the prophecy of Malaki again. Kasi nga, because of the recent passing of Pope Francis. Ano ba uli yung prophecy? Yan, refresh natin. Yung sa 112th Pope, ang sabi doon is Petrus Romanus, the Black Pope from the end of the world. Bakit Petrus Romanus? Petrus Romanus is Peter the Roman. So, kung babasahin nila yung mga hula ni Malaki, it's either he's talking about the reign of the Pope, kung ano yung significance ng reign niya. It could also be yung anong magiging pangalan niya. It could also be yung lineage niya. And kung ano yung nangyayari or also kung ano yung nangyayari sa mundo during the reign of that specific Pope dun sa number na yon. So yung Petrus Romanus, Peter the Roman, si Bergoglio kasi, si Pope Francis, si Pope Francis, hindi naman Peter yung pangalan niya. At hindi siya Roman. Argentinian siya, first Pope na galing sa Amerika, di ba? Americas. Pero yung tatay kasi niya, ang pangalan, Pedro. Na taga-Rome. So, Petrus Romanus. Again, kung babalikan mo, pwedeng lineage kasi at saka pangalan. So, pwede mo talagang sabihin na tumpak uli si Malaki dun sa series niya ng dun sa buong 112 niya. Okay. Tumpak talaga. Ako kasi inisa-isa ko Inisa-isa ko yung mga significance, ano nangyari, bakit ito yung hula. Talaga scarily accurate talaga yung mga hula. Pati yung mga picture ng Pope, no? Ang hindi pa lang nangyayari is yung end of the world. Na dapat... Wala naman kasi talaga sinabing end of the world. Ang sinabi lang, and then the dreadful judge will come, the end. Oo. So, pwedeng end of, ano yung ibig sabihin kasi ng end of the world or judgment day, parang ganon. Okay. Or end of days. Or end of days. End of cycle. End of cycle, end of an era, end of an eon, end of a... Pwedeng ganon. So, kumbaga modern day. I see. So, para siyang kasi may nasabi kasi ngayon na parang na-predicto ni Nostradamus yung passing ng Pope. Which ko i-quote ko lang, ang sabi daw dito kasi, through the death of the very old pontiff is yun yung parang yung religious, religious yung tatay, yung patriarch. leader. A Roman of good age will be elected. So parang ang papalit sa kanya is someone na may Roman, blood. Descent. So, sabi dito, of him, it will be said that he weakens his see, but long will he sit and being
inviting activity. So parang ibig sabihin nun, parang yung susunod daw na Pope kay Pope Francis, kung ito yung na-predict ni Nostradamus para daw may Roman descent but at the same time, hindi daw magiging maganda yung papacy niya compared dun kay Pope Francis. And parang ito yung magiging fall ng ng Roman. So parang baka yun yung na-predict ni Malaki. Ako naman, nung binabasa ko yan, actually naalala ko na pala bigla yan. Pero siguro mga, 3 years ago pa to. Kasi merong argument na yung si Pope Benedict the 16th, parang dahil hindi niya natapos yung reign niya. Okay. So counted daw ba yun? Kasi first time, parang second time lang yata sa history ng papacy na may nag-resign. Parang it happened 600 years ago yung first time na may nag-resign. So sinasabi ba na pang 111 ba talaga siya dapat? Pero ako, para sa akin, perhaps oo. Kasi yung Gloria de Olivae na hula ni Malaki, the Glory of the Olives, yun yung yun yung sigil ng mga Benedictine. Das Pope Benedict the 16th. Ang tingin ko dyan sa hula ni Nostradamus, again, salt, grain of salt. Pagdating kasi maraming mga sinasabing hula ni Nostradamus And also si Nostradamus kasi, sandamakmak naman kasi talaga yung hinula ni Nostradamus na ilalapat mo na lang kung saan. Kumbaga madaling magkaroon ng self-fulfilling prophecy sa sobrang dami ng quatrains na isinulat ni Nostradamus. Ako, ang tingin ko dyan, opinion ko to, I can be wrong. He is referring perhaps to John Paul II. Oh, really? He's referring to John Paul II. And yung susunod, yung Roman is si Benedict. Si Pope Francis himself. Kasi nga hindi nga kinakount yung kay Benedict. Ay, talaga ba? Kung titingnan mo, kasi magkatugma sila ng Peter the Roman, Petrus Romanus at saka yung Roman na matagal yung reign. Technically kasi yung matagal na reign si John Paul II. Si John Paul II kasi isa sa may pinakamahabang reign from yata siya 1985 yata kung ako nagkakamali up to 2005. Kung baka I can be wrong, basta naalala ko 2005. So isa siya sa mga popes na may pinakamahabang reign. And si Pope Francis kasi nalagay sa spotlight, under the microscope, yung kanyang reign kasi nga may pagka-progressive. So maraming yung mga kandado sarado katoliko talaga, ang tingin nila hindi naging maganda yung reign niya. Talaga ba? Kaya si Pope Francis umiiwas talaga siya dun sa mismong politika ng mga obispong nakaupo. Kakaiwas nga niya, ibang bahay yung tinitirhan niya . Kasi nga, di ba meron siyang mga progressive na take sa religion. For example, yung siya, for the first time for the longest time, may pope na nagbe-bless ng mga nasa LGBT. Di ba? Siya yun. Siya rin yung pope na, kung ewan ko kung naalala pumunta sa UAE, yung parang na-minute niya yung iba-ibang religion. Yung nagkaroon, for the first time, nagkaroon ng ecumenical church. Meaning to say, pag sinabing ecumenical, everybody can practice. So, sa mata ng mga kandado sarado, hindi with flying colors yung reign ni Pope Francis. Na parang nagpo-fall na yung Catholic religion. Oo, ang tingin nila is fall of the Roman. Which is actually pero yun naman kasi talaga. May massive exodus naman talaga sa Roman Catholic faith. Ang start ng Roman Catholic faith naman talaga is political. Well, yeah, you could say. But it goes back. Nalalaki yung mata mo kaya para mag-viral na to. But that being said, Catholic si Tio Bryce. Hindi, pero Catholic ako, yes. We still practice our Catholicism. Yeah, but I'm just stating a fact na yun naman talaga yung nangyari. Tapos kahit naman Pilipinas, ang daming pinatay bago may madaming naging Katoliko. Yes. Nagkaroon ng mga crusades, di ba? Nagkaroon ng mga... Love kita, pero pag hindi mo sinamba si Jesus, papatayin kita. Diba? May gano'n, no? Ginamit yung pananakop.
But that's besides the point again nung mga lumalabas na na mga prophecies. And every time naman talaga kasi na may malaking nangyayari. Meron mga naglalabasan na prophecies. Ako simula nung year 2000, simula nung Y2K, naka-monitor na ako eh. Hanggang ngayon nagsusurvive naman tayo. Hindi, tsaka yung yung parang building na may pictures nung Pope. Isa na lang yung natitira, wala nang puwang. Sa St. Peter Basilica, bawat hindi picture, Bray, pedestal. Pedestal, Parang drawing na lahat ng Pope nakalagay doon. Kompleto. Less 100 years, no? So, iisa na lang yung kulang. Iisa na lang yung parang bakante. Na may isang kung sino yung itatayo doon na rebulto. So parang na-predict na nila eh. Para ako, sarili ko lang na na conclusion. Real talk. Gaano nakatagal ang mga manifestations mo? Ilang affirmations na ba na isulat mo? Ilang rituals na ba ang nagawa mo? Pero bakit ang tagal pa rin dumating ng gusto mo? Pero teka lang, hindi mali yung ginagawa mo ha. Huwag ka lang maghabol. Ang kailangan mo lang gawin is mag-align. Yung mga bagay na daladala mo sa subconscious mind mo na hindi ka fully aware, like past wounds, traumas, fears, doubts, yan na nagkakos ng mga energetic blockages na humaharang sa manifestations mo. Kaya kahit anong gawin mong rituals, parang may kulang. The key to unlocking your manifestations is healing first. At yan mismo ang gagawin natin sa Love and Light Festival sa May 25. Dito hindi lang tayo magmamanifest. Sabay-sabay tayong mag-heal, magtatanggal ng energy block, aalay ng energies. Para hindi mo na nga kailangan maghabol, ikaw mismo ang magiging magnet ng mga pangarap mo. Full pack tong araw na to para sa healing and manifestation, plus may workshops pa. Eto pa ngayon, may up to 60% discount sa early bird tickets. Plus, kung mag-register ka this month, makakakuha ka ng free New Moon Jar Ritual sa May 25. Kung naghihintay ka ng sign, eto na yun. Stop chasing, start attracting. Step into your power. See you sa Love and Light Festival! Tandaan mo, daig ng healed ang unhealed. Parang kung doon sa sinasabi ni Nostradamus is si Pope Francis talaga. Parang sinasabi doon na yung next sa kanya, ang papalit sa Roman Descent. Pagkatapos, yun na yung parang magiging last na Pope bago mag-fall yung hindi ba si Catholic Bishop yan? Sino yung Pilipino? Cardinal T. Sino yung Pilipino? Si Cardinal Tagle. Oo. Lalo man Roman Descent si Cardinal Tagle. Hindi. Oo. So, palay nyo. Tignan, balikan nyo itong podcast pero to burst your bubble lang, hindi palagi kung sino yung napapabalitang Pope na baka susunod na successor. Siya yung in fact, si Cardinal Tagle, na rin yan. Lumabas din yan nung after nag-resign si Pope Benedict XVI. Yeah. Isa rin siya sa mga contenders. True. Pero hindi siya yung nakuha. Kasi yan eh. But hindi rin ang politika eh. Meron din. May nagsabi nga after a fat pope is a thin pope. Pag sinabing ganun. After a fat pope is a thin pope. Not literally. Meaning to say, after a progressive one comes a conservative one. Much like nung si Pope John Paul II, may pagka-progressive. Yung sumunod sa kanya, napaka-conservative naman, si Pope Benedict. Yeah. So, after conservative, came along a progressive one, si Pope Francis. So, kung following that pattern, fat Pope, thin Pope, most likely a conservative yung uupo. Si Cardinal Tagle, hindi siya kilala as konserbatibo. Yeah. Kasi siya Red Pope siya. Siya yung parang pwede mo sabihing halos kanang kamay ni Pope Francis. Feeling ko, feeling ko lang parang black yung ma-elect na Pope. Feeling ko lang wala lang. Parang, kaya nga bakit Black Pope din in a way. habang titignan ko lang yung mga photos nila, sabi ko bakit parang malakas yung aura and magnetism na itong Black Pope. Baka may... Nung black na bishop. Oo, hindi pa siya Pope. Cardinal. Oo, nung black na cardinal. Parang yung aura lang niya, saka medyo may pagka-magnetic. Ayun, kaya tinawag naman na Black Pope, Petrus Romanus, kasi nga, si Pope Francis is a Jesuit. So, yung mga Jesuit, sila yung bukod tangi na yung order nila ng priesthood nila, sila yung nagsusuot ng kulay black.
Di ba lahat ng mga karamihan ng pare, ang suot-suot nila is brown, puti. Tapos yung mga monks, like sila, Brown. mga Benedict, mga Benedictine, Mga brown. praile. Yeah. Kulay brown. Yeah. Ayun nga, yung Jesuits kulay black yung abito. Pero again, it could be multiple layers of meaning eh. Hindi porking kulay black na yon, pwedeng yun na yun. Yeah. Pwedeng literal na Lahi, black. Oo, Black American or Black African rather. Oo. Pwede. Regardless, tignan na lang natin. Tingnan natin. Tsaka baka by the time na pinopost natin to, tapos na yung conclave eh. Diba? Hindi natin sure. Ipaano natin yung pa-rush. So, Ipa-rush na kung natin to. if ever na i-post namin to nang tapos na, comment kayo. Ano yung mga mali namin. Again, lahat ng ito ay speculations. Yes, Based ayan lang to naman. sa mga hindi to gospel, hindi to Ano lang to? Usapan. speculations. Kwentuhan to Kwentuhan. pa lang. Ganun lang to. Huwag yung masyadong seryosohin. May konting backup lang na medyo inaral ko talaga to since nung all credits kay Dr. Thomas Horn kasi si Dr. Thomas Horn yung tingin ko isa sa mga unang naglabas nitong nung Prophecy of Malachi. Siya yung isa sa mga ang galing niyan si Dr. Thomas Horn kung although wala na siya ngayon, parang namatay na siya last year. Kung babasahin niyo yung mga niya, marami siyang mga librong sinulat at saka marami rin siyang mga hula na nagkatotoo. Malaki si Malaki. Si Malaki at si Malakay. Ayan. So actually ako kahit hindi ako Katoliko, nalungkot ako nung namatay si Pope Francis. Oo. Ako para Biglaan, no? Para sa hindi na namatay siya actually. Bago siya namatay na siya. Kasi alam mo yun, yung parang ina-expect ng lahat, parang gumagaling na siya kasi yun. nandun na siya sa Easter, di ba? Ano bang sakit? Yung lungs nag-cardiac ang pinaka niya sa prognosis is cardiac arrest, tas parang nag-collapse yata yung lungs. Pero tingin niyo ba may kinalaman ba yung meeting niya kay J.D. Vance? Ayan yung mga conspiracies. Kasi ang last nga na minute niya si J.D. Vance eh. Oo. Pero kasi 88 na naman siya eh. prior to that, parang may meeting daw talaga siya kay J.D. Vance, tapos parang hindi niya pinuntahan, tapos parang nagpadala lang siya na representative niya doon. So parang, that being said, parang ayaw niya talaga makita si J.D. Vance. Oo. Pagkatapos, biglang, nag-ring yung tinga ko dito. That being said, parang pinuntahan pa talaga siya ni J.D. Vance dun sa Easter Sunday kahit hindi siya nag-attend dun sa scheduled meeting nila. So bakit parang sobrang eager naman to si J.D. Vance, 'di ba? Tapos yung Pope parang ayaw naman niya. Parang marami factors na pwede siyang na-stress during the meeting. Sino ba si J.D. Vance? Vice President ng US. Oo. Tapos maraming mga conspiracy theories kasi for example, during the meeting daw yung Pope, very magaling daw siya mag-English, pero during the meeting hindi daw siya nag-English at all nung kaharap niya si J.D. Vance. Gumamit daw siya ng Spanish Argentinian. Yun, hindi ko nakita ko anong language pero ibang language yung ginamit niya. Pwedeng Spanish nga. Oo. Tapos pati yung mga body gestures niya, parang alam mo yun, hindi okay. Ayun. So, We could only speculate. we could only speculate. Yeah. Ang tanong, bakit nag-meeting? Di ba? Hindi, baka may political di ba? Oo. Para daw supportahan si Alam Ayun. na. Anything else? Wala na. Wala na yan. Again, May 25, Love and Light Festival. Bili kayo ng tickets. Ipipin namin sa comment section yung website namin, which is spiritualityteam.ph. And also visit our products. Napakadami magagandang products doon na mabibili nyo. Available sa Shopee, available sa TikTok. Yes. Ikaw, Bri, kung magiging pope ka ng pangalan Yes. mo. Ha? Kung magiging pope ka ng Hindi, pangalan may hirap eh. Gusto ko maging sultan eh. Ayoko maging pope eh. Gusto ko Sige, maging sultan Cardinal eh. Tagle daw. Yung mga tao nagre-recommend Cardi T. Cardi T. O kaya Fernando Pope. Fernando po. Ayoko eh. Parang gusto ko maging shake eh. Yun ang mga gusto ko. Pero sana si Cardinal Tagle talaga. Ayun. Pwede, Anyway, Love and pwede. Light Festival, May 25. Excited na kami. Palapit ng palapit. By this time, baka next week na yun.
Oo. Kita-kita tayo doon. Ang bilis, May 25, parang kailan? 6 months lang. Ngayon, na. Ayan. And again, guys, ito, sa live kasi natin sa TikTok live, may sinasabi na hindi daw ba sila mapapalayo sa Diyos kapag nag-practice sila ng spirituality. So, feeling ko dapat sagutin mo muna ito bago tayo mag-end ng podcast natin. Sisimple ako sagot. Mas lalo kayo mapapalapit. Yes. Mismo. Ako, honestly, ako naman, ang take ko dyan, okay, Catholic din ako. I still practice Catholic. For the longest time, actually dati, nung nagka-Catholic din ako, naman ako, nagisimba ako. Pero ang feeling ko kasi si God nandun. Pero nitong nag-practice ako ng spirituality, mas nagaganahan ako magsimba. Mas nagsisimba ako kasi gusto ko. And at the same time, every day parang ako, I can attest that I can feel the presence of God every day in my life. Kahit pagkagising ko pa lang, di ba? Hindi lang kita sa content ko, pero behind it all, yun talaga yun. And it's the reason why, kumbaga, lahat naman kami nag-thrive sa buhay. It's because of spirituality. So yun lang, it's realizing that you have God within. Yes. And when you have God within, hindi na siya nalalayo sa'yo. Napakalapit na siya sa'yo. And lagi mo siyang kasama kahit umiiyak ka pa. Yun lang. Yes. Ayun. Yun. And spirituality, guys, this is not a religion. This is a lifestyle. This is your personal connection to the divine. And practice. So, parang kami sa spirituality, we all have different religions, but we are all one and connected with the one divine Lord and being the creator. Isa gumawa sa atin, hindi tayo iba-ibang gumawa. Yun lang, tanggalin nyo na sa isip nyo yun. Diba? Ayan. Thank you, guys, and see you sa next episode. Don't forget to like and subscribe, and check out nyo na yung link ng Love and Light Festival dito lang sa baba ng ating video. Thank you. Also, please feel free to rate, subscribe, and leave a review wherever you listen to your podcasts. That helps others find the show, and we greatly appreciate it. Once again, we thank you for joining us on the Coexist podcast. We'll catch you in the next episode. And until then, love and light. Pwede kang mag-set ng intentions, magsulat ng affirmations, at mag-visualize araw-araw. Pero kung may dala kang unhealed wounds, limiting beliefs, at energetic blockages, lagi kang makakaramdam na parang mabagal, stuck, o laging unreachable, or mahirap magkatotoo ang mga manifestations mo. That's why on May 25, we are holding intensive healing ceremonies at the Love and Light Festival. Kasi ang manifestation, hindi yan basta wish at waiting game. Kailangan match din ang energy mo para dumating yung gusto mo. Pero paano kung may mga takot, doubts, at past traumas na hindi mo pa namamalayan? Yan mismo na nagbablock sa mga manifestations mo, kaya hindi mo pa na-fully receive. Sa May 25, at the Love and Light Festival, we are not teaching just manifestations. We are guiding you through deep healing, energy clearing, and full alignment so you can finally receive what's meant for you. If you're ready to clear your energies and manifest like never before, join us. This is more than an event. It's a sacred portal of deep healing, powerful manifestation, and spiritual awakening. What awaits you? Intensive healing energy sessions, transformational workshops for deep soul healing, manifestation rituals under the new moon, ecstatic dance to release stagnant energies, tarot and oracle card readings, crystal healings, and mystical bazaars, and many, many more. See you guys sa May 25 sa Love and Light Festival. Message kayo para makapag-register. Meron kami mga exclusive early bird promos, or visit our website www.spiritualityph. Tandaan mo, daig ng healed ang unhealed.